Isang pagpapala at kapayapaan mula po sa ating Diyos at Panginoon. Ngayon pong oras na ito ay dadako tayo sa ating FIC Series 1, sa ika-6 pong paksa. Ang pagwawasak ng mga kuta at pagbabago ng kaisipan. Kung saan nakapaloob po dito ang pakikipaglaban sa pagiging makamundo at pamumuhay sa hilig ng laman. Malaki po ang impluwensya ng ating kapaligiran na kinalakhan po natin. Ang mga nakakatromang karanasan at nakaraan ay may laki din po ang bahagi at nagdadala po ito sa atin ng kung saan na humahantong sa pag-unlad o pagtatatag ng mga kuta o muog sa ating isipan at humahantong tayo sa pamumuhay ng hindi po naaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Actually, lumalala po ito at nagiging muog sa ating isipan. So minsan yan po ang nagiging pamantayan natin ng paraan ng pamumuhay. Kaya nga po kanina sa mga nakaraang paksa ay muli ay sinabi po doon sa Kolosas Kabanata 3, talata 5 hanggang 7. Sinasabi po doon na kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at mga kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, titatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinagharian ng mga ito. Yun po ang kadahilanan kaya kailangan po nating patayin ang mga pagnanasang makamundo po. At sinasabi din po dito sa Roma, Kabanata 12, talata 2, huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Isipin po natin at pagbulay-bulayan po nating mabuti ito. Sinasabi po dito, warning po ito ni Apostol Pablo mula sa taga-Roma na hindi po tama na makiayon tayo sa takbo ng mundong ito. Kailangan po nating hayaan nabaguhin ng Diyos ang ating pag-iisip. At paano po ito mangyayari? Mangyayari lamang po ito sa pamamagitan ng inyo pong patuloy na pagbubulay sa salita ng Diyos. Alam ko po na ituro na sa inyo ng mga leader ninyo yung quiet time or devotions. Napakahalaga po nito sa paraan ng pagbabago ng ating isip. At gayon din sinasabi po dito sa paksang ito upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Hindi lang po binabago ng salita ng Diyos ang ating pag-iisip. Binibigyan din tayo nito ng kaunawaan paano natin maia-apply ang kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi rin dito sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sinasabi po sa Hebreo, Kabanata 4, talata 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan at kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So ganun po kahalaga ang salita ng Diyos. Bumabaon po ito sa ating puso. Kaya napakahalaga kasi ang nagiging muog o kuta ng kaaway ay ang puso't isipan po natin. Kaya napakahalaga po ng role ng salita ng Diyos. Binabanggit din po sa Juan, Kabanata 15, talata 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng sinasabi ko sa inyo. So ang salita po ng Diyos ay patuloy na naglilinis po sa atin. Kaya sinasabi din po dito sa Roma, Kabanata 8, talata 6, ang pag-iisip ng laman ay naghahatid ng kamatayan. Subalit ang pag-iisip ng Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya po kailangan nating talikdan or talikuran ang luma nating pagkatao at magagawa po natin yan sa patuloy ng paglago ng ating pananampalataya sa patuloy po nating pagbabasa or pagbubulay ng salita ng Diyos. Ito din po ay isang bagay na mahalaga na sinasabi po ng ating Panginoon mula sa sulat ng 2 Korinto, Kabanata 10, talata 5.
ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Tingnan niyo po napakahalaga ng patuloy na pagsunod kay Kristo. Pero hindi lang basta pagsunod even po yung ating lumang pag-iisip ay kailangan nating, sabi dito, binibihag. At sabi dito, tinuturuan nating sumunod kay Kristo. Sapagkat alam po natin yung ating mga karanasan, bago tayo nagtumanggap kay Kristo, ay marami po tayong mga pinapraktis na hindi po talaga kalooban ng Diyos. At kailangan po mapagtagumpayan natin yan sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Diyos at Panginoong Hesukristo.